Ikalabing-pitong kabanata ng Apokalipsis. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na "Pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapira ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklamsam, at ang mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, "Bakit ka nanggilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya, na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya, at wala na, at malapit ng umahon sa kalaliman, at patungo sa kapahamakan. At silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanlibutan, pagkakita nila sa hayop anong naging siya at wala na, at darating. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. At sila'y 7 hari. Ang 5 ay nangabuwal. Ang isa'y narito, ang isa ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, dapat magtagal ng sangdaling panahon. At ang hayop na naging siya, wala na, ay siya ring 8 at siya'y sa 7 at siya'y patungo sa kapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. Ang mga ito ay may isang kaisipan, at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero, at sila'y dadaigin ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ng mga kasama niya, na mga tinawag at mga pili at mga tapat, ay nananaig din. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong kita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan, at mga karamihan, at mga bansa, at mga wika. At ang 10 sungay na iyong nakita, at ang hayop, ay siyang nangapopoot sa patutot, at siya'y bayaan at huhubaran, at kakanin ang kanyang laman, at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kaniyang kaisipan, at mangagkaisa ng kaisipan, at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop, hanggang sa ang mga salita ng Diyos. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa.